Sino nga ba naman ang hindi mabibighani sa napakagandang lugar na 'to? Pero, tutuloy ka pa ba kung ito ang daan patungo sa pupuntahan mong destinasyon? Gaano ka katapang para isugal ang buhay mo para sa lugar na 'to? Hi guys! For today's video ay karugtong na naman ito ng gala ko sa kabundukan ng Taiwan. Dito pala guys ay pupunta kami ng Hualien at ito yung pinaka-shortcut na daan para mapadali yung biyahe namin. At bago po kami pumunta dahil istrikto ang daang to ay marami kaming napagtanungan. Una doon sa farm, nagtanong kami kung passable ba ang way na to at ang sabi ng trabahante doon ay kailangan magantay kami ng alas 10 ng umaga para makapasok doon kasi yun yung time na buksan yung first na gate papunta doon. At sabi din niya na hindi niya kabisado ang daan na to dahil hindi naman siya dumadaan dito at ang alam lang niya ay yung mga tour bus na galing sa farm nila ay dumadaan sa ibang way to Ilan at from Ilan ay papunta ng Hualien. So wala siyang ideya kaya nung papunta na kami doon sa first gate, hindi pa kami nakapunta doon, may napagtanungan na naman kami sa gasoline station at ang sabi noon ng isang lalaki na taga-Hualien siya pero hindi talaga siya dumadaan dito kasi sobrang nakakatakot at napakadelikado dahil nga sa nangyari nung lindol na malakas. Dahil nga sa lakas ng lindol na yon ay maraming mga bundok na nasira o yung mga bato sa bundok ay nahuhulog talaga. Kaya ang sabi niya, kung dadaan talaga kami dito ay dapat maging aware kami at dapat talaga yung mata namin ay talasan kasi napakadelikado talaga. At ito nga, nakapunta kami dito, medyo okay naman. Medyo yung kaba ko dito is level 1 lang dahil nga medyo may nakikita kaming mga nagre-repair ng kalsada. Pasado alas 10 na to and kami lang talaga yung bumabiyahe patungo dyan dahil wala talagang pumupunta na dyan kasi nga sobrang napakadelikado at hindi ka basta-basta na makapasok dyan. Kung makikita nyo yung mga puting mga bakas ng sa bundok ay yan, mga bato na nasira at pag umuulan tapos lumilindol nahuhulog talaga dyan sila. Sa gilid ng kalsada na to ay talagang napakadelikado talaga guys at nakakatakot yung hindi naman talaga maikakaila na sobrang ganda ng bulubundukin ng Taiwan. Marami na akong napuntahang galaan dito sa Taiwan pero nung nakapunta ako dito sa kabundukan ng Taiwan ay dito pala ay napahanga talaga ako lalo sa sobrang ganda nito. Pero kung gaano naman siya kaganda ay ganun din sobrang napakadelikado. Imagine dito ang daan. Parang isang talon mo na lang, abot mo na yung langit dahil sobrang napakataas na area na to. Mabilis ang takbo namin dito kasi kailangan namin maabutan yung pag-open ng gate na 12 noon at hanggang 1 PM lang yun sarado na agad dahil hindi na pwedeng daanan at nakapunta na kami dito sa gate na to. Ito yung lugar na to ay Tiensang na tinatawag na kung saan may police station dito at may post office din. Alam niyo ba, walang tao talaga dito as in dahil pagtingin namin, nagtanong-tanong kami sana, wala kaming matanungan dahil walang tao. At sa lugar na to guys, sobrang taas na ng bundok as in na parang yung kami ay parang nalanggam na sa sobrang liit talaga. Nakakatakot to ang lugar na to. Yung kaba ko dito ay level 8 na at buti na lang may dito matandang lalaki na napagtanungan namin. Papunta din siya ng Hualien kasi bibili siya ng pagkain. Diyan siya sa lugar na yan nakatira at sabi niya sobrang napakadelikado talaga as in guys. Ito na yung gate na kung saan nag-open na siya ng 12 noon at ito may worker dito na napagtanungan namin at ang sabi niya mag-ingat talaga daw dahil sobrang napakadelikado ang daan from here to papunta na talaga ng Taruco Park. At dito na talaga nagsimula guys ang 100/100 na kaba ko kasi nakikita ko ang daan kung paano siya wasak na wasak talaga. Grabe talaga ang impact ng malakas na lindol nung nakaraan dito sa Hualien. Itong part na to, yung gate, ay boundary na pala siya ng Taichung at ng Hualien.
At sabi ng matanda na nakasalubong namin, kami lang daw yung nag-iisang sasakyan nung time na yon na bumiyahe papunta dyan. At ang sabi niya, wala masyadong dumadaan dito kasi nga ginagawa pa yung daan at kailangan nila na i-secure yung mga bumabiyahe kasi nga sobrang napakadelikado. Kitang-kita naman talaga na nakakatakot ang daan na to, as in talaga yung feeling na nasa horror movie, which is grabe guys, itong kaba ko dito walang mapaglangyan, as in hinang-hina ako dito, pati yung mga legs ko walang lakas kasi nga sobrang takot ko talaga dito. Marami akong mga realization sa buhay and mga what if, dahil isang yanig lang yan, kahit napakahinang lindol or ulan or medyo malakas na hangin, ang mga bato na yan ay nahuhulog talaga. And imagine guys, kung mahuhulog or mag-rock erosion dyan, mabubuhay kaya kami sa panahong yan. Kaya as in thankful ako na safe naman kaming nakaalis dyan, at may part nga dyan na medyo malakas talaga yung hangin kasi nga yung time na yun parang medyo uulan siya na hindi, kaya malakas ang hangin. At yung hangin na yun, pag tumama siya syempre sa bundok, ay yung mga bato ay nahulog talaga. May part dyan na maraming mga maliliit na bato na nahulog sa sakyan, at takot na takot ako nga kasi what if bumuhos lahat pagkahulog ng mga bato. And makikita nyo nga dito sa unahan ay parang nag-rock erosion dyan, as in kusyan ng yung malakas na lindol nung nakaraan dito sa Walin. Dito nga pag nakakita ako ng may mga nagre-repair ng mga kalsada, mga tao or may nakasalubong kami, ay medyo nakakalma yung kaba ko. Pero pag wala na, as in grabe, nanginginig na naman ako sa takot. At sabi nga ng matanda na nakasalubong namin at napagtanungan namin, ang sabi niya, dahan-dahan itong ginagawa ang kalsada kasi nga sirang-sira siya, pero matatapos daw to after 3 years. Pero hindi pa rin daw sapat yun na maibalik yung dati. Itong part na to guys, nagmisto lang horror talaga siya. Yung parang sa mga movie na nakakatakot na mga lugar, ito yun siya. Pag makikita nyo dito sa video, parang hindi naman masyado, pero pag nasa actual ka talaga or nasa personal ka talaga, as in, titindig yung mga balahibo mo. Tingnan nyo naman yung hitsura ng gilid, as in, mga bato na yan guys, as in, parang grabe. Paano ba to? Grabe talaga yung impact ng malakas na lindol na yun, kasi nga sirang-sira talaga siya. And imagine ko tuloy yung mga panahong lumindol na yung mga taong gumala sa lugar na to, kasi itong part na to is Taroko Park na to siya, which is maraming pumupunta talaga dito kasi nga sobrang ganda nito dati, pero ngayon masasabi ko lang talaga na hindi na siya worth it na galaan pa. Kasi nga sabi nga ng matanda na kahit maayos daw ang mga daan or mga hindi na daw maibabalik sa dati pang anyo yung area na to dahil sa sobrang lakas ng lindol na yun. Sa area na to, medyo kumalma na ako kasi akala ko sa unahan ay medyo okay na siya until nang dumating kami dito. Nung ng sasakyan, pagliko, pagsilip ko, as in, yung dibdib ko parang sasabog na, dahil natatakot na naman ako guys nang makita ko itong after sa tunnel na to. Parang, Diyos ko, mabubuhay pa ba kami pag yayanig dito at mahuhulog ang mga bato? Imagine guys, yan parang na siya, parang tinatakpan na niya ang daan dyan ng malaking mga bato. Pag yumayanig talaga dyan, ako, iwan ko lang kung mabubuhay pa talaga kami, dahil sa mga panahong yan guys, medyo malakas na nahangin ang part na yan kasi malapit na nga mismo sa entrance ng Taroko Park. Medyo malakas ang hangin dyan. At ang kinakatakot ko is yung mga daanan namin ay puro talaga mga purong bato. Minsan lang yung mga daanan na may ganito cover siya. Pero pag ganyan, medyo okay. Pero pag ganito na mga malalaking bato, nakakatakot talaga siya guys. As in, yung feeling na tinatakpan ka na ng buhay.
At di mo alam, bigla na lang may mahulog or matibak na malaking bato dyan. As in talaga. At makikita nyo dito yung mga railings, sirang-sira yan dahil yan nung lindol. As in nagbabagsakan yung mga malalaking bato dyan. Kaya nasira siya. Yan inaayos ng mga workers dyan. At saludo talaga ako sa mga trabahante dito. Kasi nga imagine, buwis buhay talaga ang magtrabaho dito kasi tingnan nyo nga yung paligid, isang bagsak or mga yanig lang ay talagang yung mga bato dyan nakakatakot. Pero sa part na to guys, medyo okay na yung area dito kasi nga hindi na masyadong ang bundok dito, may mga puno na siya na makikita mo at hindi na same sa dating nadaanan namin na medyo nakakatakot talaga siya. Kasi nga, yung mga bato, wala na siyang mga puno. At sa part na to, meron din namang mga nasisirang mga bundok pero hindi masyado na na sirang-sira talaga. At dito nga sa bridge na to, yung gilid, as in wasak na wasak din yan. Sa part na to guys, ay medyo malapit na kami sa mismong entrance ng Taruco Park o sa lugar na to. Siguro mga 15 to 20 minutes na lang yung biyahe dito. At dito nga nakakita kami ng mga worker din siya na inaayos nila yung kalsada. Kasi dito medyo sira din siya. Kung makikita nyo yung mga railings din, sirang-sira talaga. Siguro nung malakas na lindol, mas yung bagsak talaga ng mga bato as in. Nung hindi pa nangyari yung malakas na lindol sa Walin, ito yung lugar na gustong-gusto kong puntahan. Talaga kasi sobrang napakaganda niya, pero ito na yung hitsuran niya ngayon matapos yung malakas na lindol. Kung noong una ito talaga yung lugar na binibisita ng mga tao dito sa Walin, pero ngayon hindi na kasi marami nang nangyari at hindi na siya magandang tingnan at higit sa lahat, napakadelikado niyang pasyalan. At nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil nakapunta ako dito kahit ito na yung itsura at hindi ko naman inaakala talaga na makapunta pa ako sa lugar na to kasi sobrang layo na talaga nito. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil kahit ganito na yung itsura ngayon, nakapunta pa rin ako dito at nasaksihan ko talaga or nakita yung sitwasyon na hindi na kaaya-aya. At higit sa lahat, ay buhay pa ako hanggang ngayon. Tara! Welcome to Taruco Park. Ito yung entrance niya dito guys.